Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan, nakikita niyo naman po ang aking mga halaman. At atin pong sisikapin na makapagbasa ngayong araw dahil tuwing gabi lang po tayo nakapagbasa dahil tahimik ang mundo kapag gabi Pero ngayong umaga medyo tahimik at ibon lang ang ating naririnig, yung huni ng ibon. Kaya mga kaibigan, muli ay inaanyayahan ko po kayo nabuksan natin muli ang ating mga Biblia, samantalahin po natin itong medyo tahimik na umaga at ipagpapatuloy po natin yung chapter 16 dito po sa verse 13. Tama ba tayo? Ayan, verse 15. Levitico chapter 16 verse 15. Sabi po dito, pagkatapos papatayin niya ang kambing bilang handog para sa kasalanan ng bayan. Magdadala siya ng dugo nito sa loob ng tabing at gaya ng ginawa niya sa dugo ng batang toro. Iwiwisik din niya ito sa harap ng luklukan ng awa at sa harap ng kaba ng tipan. Sa gayong paraan, lilinisin niya ang dakong kabanal-banalan sa mga kasalanan at pagsanggalang ng bayang Israel. Gayon din ang gagawin niya sa toldang tipanan na nahawa ng kanilang karumihan. Walang sino mang lalapit sa toldang tipanan sa sandaling pumasok doon si Aaron hanggang hindi siya lumalabas pagkatapos niyang maghandog para sa kasalanan niya, para sa kanyang sambahayan at para sa kasalanan ng bayan. Paglabas niya, ipupunta siya sa dambanang sunugan ng handog upang linisin din iyon. Kukuha siya ng dugo ng batang toro at ng kambing at papahiran niya ang mga sungay ng dambana sa pamagitan ng kanyang daliri. 7 beses niyang wiwisikan ang dambana upang ito'y pabanalin at linisin sa kasalanan ng mga Israelita. Ang kambing na pakakawalan. Pagkatapos magawa ni Aaron ang paghahandog para sa dakong kabanal-banalan sa toldang tipanan at sa dambanang sunugan ng mga handog, kukunin niya ang pangalawang kambing. Ipapatong niya ang kanyang mga kamay sa ulo nito at ipapahayag ang lahat ng kasalanan ng mga Israelita. Ang kanilang mga pagsalangsang at pagkukulang, sa gayon masasalin sa hayop ang lahat ng ito. Ibibigay niya ang kambing sa isang taong naghihintay doon upang dalhin iyon sa kanilang sa ilang. Tataglayin ng hayop ang kasalanan ng buong bayan at pagdating sa ilang, ito'y pakakawalan. Pupunta naman si Aaron sa toldang tipanan at dooy huhubarin ang damit ng suot niya nang pumasok sa dakong kabanal-banalan. Maliligo siya sa isang banal na dako at matapos magbihis ng sariling damit, ihandog niya sa dambana ang handog na susunugin para sa kanyang sarili at para sa buong bayan. Susunugin din niya ang taba ng mga handog para sa kasalanan. Ang taong nagdala ng kambing sa ilang ay maliligo at lalabhan niya ang kanyang kasuotan. Saka pa lamang siya makababalik sa kampo. Ilalabas naman sa kampamento ang toro at ang kambing na inihandog para sa kasalanan. Ang balat, ang laman at ang mga dumi nito ay susunugin sa labas ng kampamento. Maglalabahan ng kasuotan at maliligo ang nagsunog nito bago siya makabalik sa kampamento. Ang araw ng pagdaraos nito, verse 29. Ito ay tuntuning susundin ninyo magpakailanman tuwing ika-10 araw ng ika-7 buwan. Mag-aayuno kayo at hindi gagawa ng anuman, tutop din ito ng lahat, maging Israelita o dayuhan. Sapagkat sa araw na ito ay tutubusin kayo upang maging malinis sa harapan ni Yahweh. Araw ito ng ganap na pamamahinga, mag-aayuno kayo at susundin ninyo ang tuntuning ito habang panahon. Ang paghahandog para sa kasalanan ay gagampanan ng punong saserdote at nanunungkulan. Gagampanan ng punong saserdoteng nanunungkulan sa taong iyon. Magsusuot siya ng mga sagradong kasuotang lino at gagawin niya ang ritual na paglilinis ng dakong kabanal-banalan ng toldang tipanan ng dambana ng mga saserdote at ng buong bayan. Ito'y batas na pamalagi ang tutop din ng mga Israelita minsan 1 taon upang ipatawad ang kanilang kasalanan. At ginawa ni Moises ang utos ni Yahweh.
Chapter 17, ang dako ng paghahandog. Sinabi ni Yahweh kay Moises, sabihin mo kay Aaron sa kanyang mga anak at sa lahat ng Israelita, ito ang iniuutos ko, ang sino mang Israelita na magpapatay ng toro, tupa o kambing sa loob na o labas man ng kampamento, nang di dadalhin sa pintuan ng tuldang tipanan upang ihandog sa akin ay magkakasala dahil sa dugong pinadanak niya, dapat siyang itiwalag sa kapulungan. Ang layunin nito'y upang ihandog kay Yahweh ang mga hayop sa halip na patayin sa parang. Dapat nilang dalhin iyon sa saserdote sa may pintuan ng tuldang tipanan upang ihandog kay Yahweh bilang handog pang kapayapaan. Iwisik ng saserdote ang dugo nito sa dambana sa pintuan ng tuldang tipanan. Ang taba niyon ay susunugin at magiging samyo para sa akin. Sa gayon, hindi na nila iaalay ang mga hayop na ito sa demonyo na kanilang sinasamba. Ito'y tuntuning susundin nila at ng kanilang lahi habang panahon. Sabihin mo sa kanila na sino mang Israelita o dayuhang kasama nila ang magsunog ng handog, na di mo na dadalhin sa may pintuan ng tuldang tipanan upang ihandog sa akin na ititiwalag sa kapulungan. Ang sino mang kumain ng dugo ay magiging kalaban ko at ititiwalag sa kapulungan, maging Israelita o dayuhan man, sapagkat ang buhay ay nasa dugo at iniutos ko na dapat ihandog iyon sa dambana bilang pantubo sa inyong buhay. Kaya nga di ito dapat kanin ni numan, maging siya Israelita o dayuhan man. At pag ang sino man sa inyo maging Israelita o dayuhan ay humuli ng hayop o ibong makakain, dapat niyang itapon ang dugo niyon at tabunan ng lupa, sapagkat ang buhay ng alinmang hayop ay nasa dugo. Kaya huwag kayong kakain ng dugo. Ang sino mang lumabag dito ititiwalag sa kapulungan. Sino mang kumain ng hayop na namatay sa piste o pinatay ng kapwa hayop ay dapat maglaban ng kasuotan at maligo. Hanggang gabi siyang ituturing na marumi. Kung hindi niya iyon gagawin, siya'y magkakasala. Chapter 18, bawal ang mga gawang kahalay-halay. Nagsalita pa si Yahweh kay Moises. Ito ang sabihin mo sa mga Israelita, ako si Yahweh ang inyong Diyos. Huwag kayong gagawa ng mga kaugalian sa Ehipto na inyong pinanggalingan o sa kaugalian sa Kanaan na pagdadalhan ko sa inyo. Ang sundin ninyo'y ang mga tuntuning ibinigay ko sa inyo. Ako si Yahweh ang inyong Diyos. Ang tutupad nito'y mabubuhay. Ako si Yahweh. Huwag kayong mag-aasawa sa malapit na kamag-anak. Ako si Yahweh. Huwag mong sisipingan ang iyong ina. Iyan ang pagpugay sa puri ng iyong ama. Ang iyong ina ay di mo dapat halayin. Huwag mong sisipingan ang ibang asawa ng iyong ama. Iya'y kasiraang puri niya. Huwag mong sisipingan ang iyong kapatid na babae, maging siya'y anak ng iyong ama o ng iyong ina. Maging sa inyo pinanganak o hindi man, huwag mo siyang hahalayin. Huwag mong sisipingan ang iyong apo maging sa anak mang lalaki o babae, iya'y kasiraang puri mo. Huwag mong sisipingan ang anak ng iyong ama sa ibang babae, pagkat siya'y kapatid mo rin. Huwag mo siyang hahalayin. Huwag mong sisipingan ang kapatid na babae ng iyong ama, siya'y iyong tiya. Huwag mong sisipingan ang babaeng kapatid ng iyong ina, siya'y tiya mo rin. Huwag mong sisipingan ang asawa ng iyong tiya mo na rin siya. Huwag mong sisipingan ang iyong manugang na babae, siya'y asawa ng iyong anak na lalaki, hindi mo siya dapat halayin. Huwag mong sisipingan ang iyong hipag, taglay niya ang kapurihan ng iyong kapatid. Huwag mong sisipingan ang anak o apong babae ng isang babaeng nasipingan mo. Maaring ang mga iyon ay kamag-anak mo at ay napakasama. Hindi mo maaring maging asawa ang iyong hipag kung buhay pa ang asawa mo. Huwag mong sisipingan ang isang babae samantalang siya'y may regla, marumi siya. Huwag mong durungisan ang iyong sarili sa pagkikiapid sa asawa ng iba. Huwag mong ihahandog kay mulok ang alinman sa iyong mga anak na babae, pagkat lalapastanganin mo ang pangalan ng iyong Diyos. Ako si Yahweh. Huwag kang sisiping sa kapwa mo lalaki ng tulad sa isang babae, yan ay karumal-dumal. Huwag kang sisiping sa alinmang hayop, pagkat durungisan mo ang iyong sarili kung gawin mo ito. Hindi rin naman dapat pasiping ang isang babae sa hayop, iya'y ubod ng sama. Huwag mong durungisan ang iyong sarili sa alinman sa mga gawaing ito. Ganyan ang ginawa ng mga bansang na ngauna sa inyo, kaya
Kaya ako sila sinumpa, pati ang lupain nila ay naging kasuklam-suklam, kaya pinarusahan ko at itinakwil ang mamamayan noon. Kaya dapat ninyong sundin ang aking mga utos at tuntunin at iwasan ninyo ang lahat ng gawaing ipinagbabawal ko, maging Israelita o dayuhang kasama ninyo. Ang mga taong nangauna sa inyo rito ay nagumon sa gayong karumal-dumal na gawain, kaya naging kasumpa-sumpa ang kanilang lupain. Kapag sila'y inyong tinularan, palalayasin din kayo sa lupaing ito tulad ng nangyari sa kanila, sapagkat ang sinumang gumawa ng alinmang karumal-dumal na gawaing tinukoy ay itatakwil sa kapulungan. Sundin ninyo ang ipinag-uutos ko at huwag kayong gagaya sa kanila para hindi kayo maging masamang tulad nila. Ako, si Yahweh, ang inyong Diyos. Levitico chapter 19. Mga tuntunin sa kabanalan at katarungan. Sinabi ni Yahweh kay Moises, sabihin mo sa buong kapulungan ng Israel, magpakabanal kayo sapagkat akong si Yahweh ay banal. Igalang ninyo ang inyong mga magulang, ipangilin ninyo ang mga araw ng pamamahinga. Ako si Yahweh ang inyong Diyos. Huwag kayong maglilingkod sa mga Diyos-Diyosan ni gagawa ng mga imahin upang iyan ay sambahin. Ako si Yahweh ang inyong Diyos. Kung maghahandog kayo sa akin ng haing pangkapayapaan, gawin ninyo iyon ayon sa mga tuntuning ibinigay ko upang maging karapat-dapat sa akin. Dapat ninyong kanin iyon sa araw ring yaon o sa kinabukasan. Kung may matira, sunugin ninyo. Kung gayon ay kakanin ang ika-3 araw, hindi magiging karapat-dapat ang inyong handog. Magkakasala ang kakain iyon, sapagkat iyon ay paglapastangan sa isang bagay na banal, dapat siyang itiwalag sa kapulungan. Kung mag-aani kayo ng inyong bukirin, ititira ninyo ang nasa gilid at huwag na ninyong balikan ang inyong naanihan. Huwag ninyong pipitasing lahat ang bunga ng ubasan, ni pupulutin man ang mga nalalaglag. Bayaan na ninyong iyon sa mahihirap at sa mga dayuhan. Ako si Yahweh ang inyong Diyos. Huwag kayong magnanakaw, manlilinlang o magsisinungaling. Huwag din kayong manunumpa sa aking pangalan na walang katotohanan, pagkat iyon ay paglapastangan sa pangalan ko. Ako si Yahweh. Huwag ninyong dadayain o pagnanakawan ng inyong kapwa. Huwag ninyong ipagpapaliban ang pagbabayad ng inyong pinagtrabaho. Huwag ninyong aapihin ang mga bingi at lalagyan ng katitisuran ang daraanan ng mga bulag. Matakot kayo sa Diyos. Ako si Yahweh. Huwag kayong hahatol ng walang katarungan upang pagbigyan ang mahirap o ayuin o sayuin ang mayayaman. Huwag ninyong ipamamalita ang kasiraang puri ng inyong kapwa ni sasaksi laban sa inyong kapwa upang ipahamak lamang siya. Ako si Yahweh. Huwag kang magtatanim ng galit sa iyong kapwa at sa halip pangangaralan mo siya. Sa gayon, hindi ka magkakasala dahil sa kanya. Huwag kang maghihiganti o magtatanim ng galit sa iyong mga kasamahan. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ako si Yahweh. Sundin ninyo ang aking mga utos. Huwag ninyong palalahian ang hayop ng inyong alaga sa hayop na di nito kauri. Huwag din kayong maghahasik ng 2 uri ng binhi sa isang linang. Huwag kayong magsusuot ng damit na yari sa 2 uri ng sinulid. Kung ang isang lalaki sumiping sa kanyang aliping babae na nakatakdang pakasal sa iba, ngunit di pa natutubos o napalalaya, dapat itong siyasatin. Hindi sila dapat patayin, ngunit ang lalaki magdadala ng isang tupang lalaki bilang handog ukol sa paglabag. Dadalhin niya ito sa pintuan ng tuldang tipanan at ihahandog ng saserdote, sa gayon siya patatawarin. Pagdating nito sa lupaing ibibigay ko sa inyo, 3 taon kayong hindi kakain ng bunga ng mga punong tanim ninyo roon. Sa ika-4 na taon, ang mga bunga nito ihahandog ninyo sa akin, at sa ika-5 taon, makakain na ninyo ang mga bunga nito, at ang mga ito'y mamumunga ng sagana. Ako si Yahweh ang inyong Diyos. Huwag kayong kakain ng anumang karning may dugo. Huwag ninyong pairalin ang pangbuhula o panggagaway. Huwag kayong pagugupit ng pabilog at huwag magpapaahit o magpapaputol ng balbas. Huwag kayong maghihiwa sa katawan dahil sa isang namatay ni maglagay ng tato. Ako si Yahweh. Sorry po. Huwag ninyong ibubunsod sa pagbibili ng panandaliang aliw ang inyong anak, pagkat iyon ang magiging dahilan ng paglaganap ng kahalayan sa buong lupain. Sundin ninyo ang aking utos tungkol sa mga araw ng pamamahinga at igalang ninyo ang aking tahanan. Ako si Yahweh. Huwag kayong sasangguni sa mga manghuhula o sa mga
Tawag sa mga espiritu ng mga namatay, kayo ituturing na marumi kapag sumangguni kayo sa kanila. Ako si Yahweh, ang inyong Diyos. Tatayo kayo kapag may kaharap na matanda, igalang ninyo sila at matakot kayo sa Diyos. Ako si Yahweh. Huwag ninyong aapihin ang mga nakikipamayan sa inyo, ibigin ninyo sila at ituring na kapatid. Alalahan ninyong nakipamayan din kayo sa Ehipto, ako si Yahweh ang inyong Diyos. Huwag kayong magdaraya sa pagsukat, pagtitimbang o pagbilang ng anuman. Ang inyong panukat, timbangan at takalan ay kailangang nasa wasto. Ako ang nagdalis sa inyo sa Ehipto, ako si Yahweh ang inyong Diyos. Sundin ninyo ang lahat kong tuntunin at kautosan. Ako si Yahweh. Ayan mga kaibigan. Medyo inuubo po ang inyong Lola Riley. At salamat po sa Panginoon mula po doon sa buhay ng mga Israelitan nagkasala sa Panginoon na talagang gumawa ng karumal-dumal na pagkakasala po dito po sa ating mga binasa mula po sa chapter 19 o 18, mula po dito sa chapter 18-19 ay binago po ng Diyos ang patakaran. Nagbigay na po siya ng matinding warning sa mga Israelita na huwag na nilang gagawin yung mga ginawa ng mga tao na nauna sa kanila. At ganun din po sa panahon natin mga kaibigan. Lalong hindi po natin gagawin ang mga bagay na yan dahil mayroon pong ipinangako ang Diyos, kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ngayon, kapag sumuway po tayo sa salita ng ating Panginoon, tiyak po na ang bunga ng kasalanan ay kamatayan. Kamatayang espiritual, kamatayang pisikal. At kapag ang taong namatay sa pagkakasala ay tiyak po na doon siya mapupunta sa lugar ng impyerno. Nandyan po yan sa salita ng Panginoon. At kapag ligtas naman ang tao, tiyak po na uuwi siya sa kalangitan at makakamtan niya ang ipinangako ng Panginoon, buhay na walang hanggan. So, ganun lang mga kaibigan, magpatuloy lang po tayo sa tamang pamumuhay natin na ang Diyos po ang ating sinasampalatayanan, yung karakter ni Jesus Christ, ang nais nating makita rin sa buhay natin. Kaya mahalaga po ang pagbabasa talaga ng salita ng Diyos para makita po natin yung ating mga sarili sa panahong ito, sa mga binabasa natin na karakter po dito sa Biblia. Kaya mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong lahat. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Amen.